Nako, heto na po mga karibyo natin. Sibak lahat, magnanakaw sa Senado. Yan po big pasabog, mga magnanakaw, mawawala na sa Senado. Sibak lahat, OMG. Good news to. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kababayan, bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin ito mga karibyo natin. Ang Marcos administration mga kababayan ang pang-apat sa pinakakurap na bansa sa East at Southeast Asia mga kababayan. Ayan sa loob po ito ng 40 years mga karibyo natin. Ito, pakinggan po natin yung balita para mas lalo po tayong maliwanagan. Pasok Sikat na naman ang Philippines, but for the wrong reasons. Ayon sa pinakahuling Executive Corruption Index ng Varieties of Democracy o VDEM Institute, ika-4 ang Pilipinas sa pinakakorap na bansa sa buong East at Southeast Asia. Nakuha ng bansa ang pinakamataas nitong corruption score sa nakalipas na 40 taon. So ayan mga kababayan, sa nakalipas na 40 taon, ibig sabihin mga kababayan, parang continuation lang po ito ng pagnanakaw ng kanyang ama. Diba? O continuation lang po ito ng kanilang pagnanakaw. Nung panahon po ng kanyang ama. Ngayon sa panahon niya rin po mga kababayan, nilampasan niya pa ang kanyang ama. Pang-apat na po tayo sa most corrupt country sa buong Southeast Asia mga kababayan. Nako po, congratulations sa Pilipinas. Nako. Sikat na naman ang Philippines, but for the wrong reasons. Ayon sa pinakahuling Executive Corruption Index ng Varieties of Democracy o VDEM Institute, ika-4 ang Pilipinas sa pinakakorap na bansa sa buong East at Southeast Asia. Nakuha ng bansa ang pinakamataas nitong corruption score sa nakalipas na 40 taon. 0.605 ang average score ng bansa para sa taong 2025. Ito ang pinakamalapit na score ng Pilipinas sa record high nitong 0.918 noong 1985. Kasama sa index assessment ang extent ng corruption na kinasasangkutan ng high-ranking government officials. So ayan mga kababayan, nako. Ano pa kayo? Magtrabaho pa talaga kayo. Sipagan nyo pa. Diba? Mga congressman, executive, President Bongbong Marcos Jr., nananawagan po kami sa inyo, no? Na kaunting sibag pa sa pagnanakaw. Magna-number 1 din tayo. Magna-number 1 din tayo. Kung ngayon pang-4 pa lang tayo, fourth placer pa lang tayo mga kababayan. Nako, sipagan nyo pa. Ridon, nako ikaw. O kayo nila Luestro, kayo ang inaasahan. Romualdez, di ba? O at saka yung mga buhaya dyan sa House of Representatives, kayo po ang inaasahan ng taong bayan para mag-number 1 naman tayo kahit papaano sa buong Southeast Asia. Sa pinakakurap nga lang mga kababayan. Nako po. Ano pong inyong masasabi dyan mga karibyo natin? Just comment down below at eto pasadahan din po natin to bago po natin i-play yung video mga kababayan. Nako. Eto sanib pwersa na ang ang mga powerful country, no? Para kalabanin po ang ICC. Eto, pakinggan po natin ang balitang ito. Kasi tayo, diba, ang Pilipinas nakikipagsanib sa ICC. Samantalang itong mga powerful na mga country, most advanced countries mga kababayan, tulad po ni Donald Trump, no? Ng US, ng Russia, China, gusto pong kalabanin ng ICC mga kababayan. Eto, pakinggan po natin to. Nako, kayo lang no? Ang mga Pilipino lang ang nagpapauto sa ICC, lalo na itong si Trillanes. Nako, talaga, Balak ni US President Donald Trump na makipagsanib puwersa sa Russia at China para kalabanin ang International Criminal Court o ICC na nagpaparusa sa war crimes. Base sa report ng Financial Times, sinabi yan ni Trump sa Beijing, China Summit kung saan present din si Chinese President Xi Jinping. Dumalo rin sa magkahiwalay na araw si Russian President Vladimir Putin. Wala pang komento ang White House tungkol dito. Pero kung matatandaan, pinatawa ng parusa ni Trump si ICC Prosecutor Karim Khan. Dahil yan sa pag-i-issue ng warrant of arrest kay Israeli Prime Minister
Benjamin Netanyahu na siyang kaalyado ni Trump sa giyera sa Middle East. Hindi miyembro ng ICC ang Israel, pero bahagi ng International Tribunal ang Palestinian territories kaya iniimbestigahan ng ICC ang pag-atake ng Israel sa Gaza. Mga kapatid, So ayan na mga kababayan, mga powerful countries magsasanib pwersa para kalabanin ng ICC. Sana nga para mabuwag na yan mga kababayan at may uwi na natin si former President Duterte. At speaking of President Duterte, ito po ang pinaka ni President Duterte, no? Kaalyado, pinakamalakas na kaalyado, no, na si Senator Bato de la Rosa. Ito pong si Ella Max, mga kababayan. Gusto ko po itong kanyang argumento, mga karibin natin. Sabi niya po dito, bakit daw nagtatago si Bato kung wala naman daw siyang kasalanan? Ito ang naman ang argumento, no? Bakit ayaw ni BBM magpa-drug hair follicle test kung hindi naman siya nagbabato? Oo nga, back to you. O ayan nasuplak na naman kayo ng isang DDS, mga kababayan, na si Ella Max. Totoo naman di ba? O. Ano lang to, kumbaga, sa inyo naman, di ba? O kay President Bongbong Marcos Jr., bakit ayaw magpa-hair follicle test, di ba? Kung hindi naman addict. O. Binibiran nyo kasi si Senator Bato, bakit nagtatago ka? Di ba? Dati ang tapang-tapang mo, sinasabi mo pang ganito. O eto, sige. O, ganun pala Di ba? O bakit hindi magpa-hair follicle test si BBM kung hindi rin siya addict, di ba? Sinasabi nyo, kung walang kasalanan si Bato, dapat hindi siya magtago. Kung wala ring tinatago, kung hindi addict si BBM, bakit ayaw nyo magpa-hair follicle test, di ba? O, parehas lang po yan, mga kababayan. At ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Nako. Sabi po dito ni ano ba to? Ito sabi ni Alexander correct ha. Drug test muna bago huliin si Bato. Ayan drug test muna bago manghuli. Kasi naman alam ni Bato na trahidor ang administrasyon. Oo nga no? At gagawin lang ni Bangag admin na yan ginawa kay Tatay Digong at sila mahuli si Bato. Bakit? Kung mga magnanakaw ang di nila paghuhulihin kasi sila mismo ang magnanakaw. Correct. Bakit hindi mga magnanakaw ang inuhuli nyo? Diba? You got it, mama. Drug test muna. Ayan. Ang dapat tanong dyan, bakit si Martin wala pa ring kaso? Tapos Bato nanawagan na ang kaso. Oo nga nagawan na ng kaso. Mauna pang si Senator Bato no? Kesa kay Martin. Mauuna pa nga yata yung mga senador kay Martin, di ba? Mauuna pa si Senator Jinggoy Maculong yata kaysa po dito kay Martin Romualdez, mga kababayan. Nako po. Tama naman, ibalik lang ang Bato. Back to you. Ayan, mga kababayan Anyway, ano pong yung masasabi dyan, mga karibin natin? Just comment down below. At syempre, wag pong kalimutang i-like ito, mga karibin natin. At eto na nga, pasadahan na po natin yung video. Eto, mga kababayan, pasok. Magandang araw, mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Dare to Us tungkol ito sa mga committee chairmanship sa Senado. Si Senator Rodante Marcoleta ang bagong chairman ng Committee on Justice and Human Rights, replacing Senator Kiko Pangilinan. Si Senator Pia Cayetano ang bagong chairperson ng Blue Ribbon Committee. Laban na para sa katotohanan. So ito na. Sa isang post, nabasa ko rin kanina, si Senator Amy ibinalik sa kanya yung chairmanship ng Committee on Foreign Relations. Sinibak itong baguhan si Erwin Tulfo na grabe yung mga issue laban sa kanya sa citizenship, issue tungkol sa pagpapalaya sa Chinese Embassy sa Pilipinas. Siya pa ang binigyan ng Committee on Foreign Relations. Ngayon, ay balik sa tama. Kasi itong si Senator Amy, veterano na ito pagdating sa foreign relations na trabaho.
Kaya, okay lang. Ito, huwag kayong mag-alala mga kaibigan dahil hindi nakuha ni Senator Marcoleta yung Blue Ribbon Committee. Diskarte lang yan. Magtiwala po tayo sa wisdom. Of course, ang wisdom galing sa Diyos. Binibigay niya sa Brave 13, nagkakasundo. Magandang diskarte para sa akin. Personally, gustong-gusto ko sana na ang chairman ng Blue Ribbon, si Senator Marcoleta. Kaya lang, para medyo umalma muna ang tensyon. Kasi, yung merong tangkang kudita noon, nang ilalagay na Senate President si Senator Loren Ligarda, mga 14 or 15 senators na ang handang sumakabilang kampo sa kina Senator Cayetano. Kaya lang, nagkaroon ng problema nung nalaman ng mga senador na lilipat ng kampo sa grupo ni Cayetano. Nung nalaman nila na si Marcoleta ang gagawing Blue Ribbon Committee, umatras. Kaya very sensitive ngayon itong Blue Ribbon Committee. Kaya maganda itong diskarte na hindi nila ipinurso na si Marcoleta dahil nga yung aggressive style niya. Ang dami nang ninenervyos niya sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Blue Ribbon. And to me, it's a wise decision na nasa tabi-tabi lang muna si Marcoleta. At least member pa rin siya, at least nandyan pa rin siya na mag-shoot ng mga magagandang question. Kasi noong 19 Congress, yung mga investigasyon tungkol sa mga tiwaling pulis, mga iskalawal na na-involve sa illegal na gawain, napakagaling itong Marcoleta na magtanong. Nung congressman pa lang siya, nabighanin ako sa kanyang galing. Kaya tuwan-tuwa ako nung naging senador siya at nahawakan niya ang Blue Ribbon Committee. Nung matutumbok na sana, nakabuelo na, kaya tingnan nyo, nagkaroon ng kudita. Kasi ayaw nila na maituloy yung investigasyon. So ito ngayon, it's an act of God sa tingin ko na inalaw niya na magkaroon ng Senate leadership changes para maisiwalat ang katotohanan. Kaya tama ito, laban para sa katotohanan. May mga nagsasabi na masyado daw, passive o masyadong kulang sa aggressiveness si Senator Cayetano. No. Nagkakamali kayo. Kanina napanood ko siya, yung kanyang pagsalita sa Senate floor, umiiyak siya sa galit. Yung reaksyon niya sa privilege speech ni Contiveros na parang wala daw nangyari sa putukan nung March 13. Nako, ang ganda yung with emotion, with everything. And yan ang tapang ng Cayetano. Kaya wag kayong mag-alala na si Senator Pia ang nailagay dyan. Tutumbukin pa rin ang mga mastermind. Papatawag pa rin, I tell you. Ipapatawag yan yung Brave 18 Marines. Kahit hindi si Marcoleta ang chairman ng Blue Ribbon, I'm sure, papatawag yan. Papatawag pa rin si Gutesa. Ipapatawag yung mga testigo na ayaw ipatawag ni Lacson. Kaya, humanda kayo, mga members ng Maleta Gang. Malapit nang mabulgar ang katotohanan. At sana, makalikom ng mga ebidensya. Kaya lang ito, opinion ko lang ito itong administrasyong ito, sa pag-imbestiga ng Blue Ribbon, makakuha sila ng mga ebidensya, isasubmit sa ombudsman. Nako, pagdating sa ombudsman ngayon, huwag tayong masyadong umasa. Ang importante lang yung court of public opinion. Yung may siwalat ang katotohanan, yung mapatunayan ba gaano ka-credible itong Brave 18. Kasi iyan kagad ang banat nila Banat ni Lacson, hindi daw credible, lacking in believability daw ang Brave 18. Ngayon, nang mapapatawag sila, pag i-cross-examine na sila ngayon, yan, tayo ng taong bayan ang magdesisyon.
Credible ba sila o hindi? That's the most important thing right now. Kaya lang habang nandyan ang ombudsman, wag muna tayong kakumpiyansa. Sabi nga ni Attorney Baligod man siguro nagsabi, next administration na tayo, makakakuha ng totoong hustisya. Pag-upo ni VP Inday Sara. Bigyan natin ng reaction, opinion ito. So yun mga kababayan, ano pong inyong opinion, reaksyon patungkol po dyan? Nako ha, tama lang talaga pagsisibakin ito mga kababayan ng mga senador sa kanilang mga, yung minority sa kanilang mga chairmanship, no? Dapat ibigay doon po sa mga karapat-dapat na maging chairman mga kababayan, no? Anyway, ano pong inyong opinion, reaksyon patungkol po dyan mga karbi natin, just comment down below. At syempre mga kababayan, huwag pong kalimutang i-like ang video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po.